Kai Sotto, hindi ba talaga maglalaro kontra New Zealand sa February 26 FIBA qualifier? Minamalit ba natin ang New Zealand? Mga ka-hecklers, eto na! Umiinit ang usapan. Totoo nga bang hindi maglalaro si Kai Sotto kontra sa New Zealand ngayong February 26 FIBA qualifier o sa training camp lang siya wala? Ano ang tunay na sitwasyon? At minamalit ba natin ang New Zealand bilang kalaban? Tara, pag-usapan natin ang balita, ang epekto nito sa Gilas, at ang realidad sa laban na ito. Simulan na natin. What's up mga ka-hecklers? Today, pag-uusapan natin ang huge showdown na inabangan ng buong Asia, New Zealand All Blacks versus Gilas Pilipinas sa February 26, 2026 live sa Mall of Asia Arena para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. The Tall Blacks are coming into this second qualifying window locked in and motivated. Confirmed na ang Basketball New Zealand ang kanilang participation at Manila talaga ang unang stop nila bago ang mga susunod na home games later in the year. Alam nila, ibang klaseng laban ng Manila, maingay, mainit at punong-puno ng energy, lalo na kapag Gilas ang kalaban. Wala pa mang official FIBA final roster release as of now, pero based sa latest FIBA tracking, malakas ang player pool ng New Zealand. Expected names na pwedeng makita sa lineup: Sam Waardenburg, consistent scorer sa recent qualifiers; Flynn Cameron, perimeter threat at playmaker; Fen Delaney, versatile forward, high IQ game; Isaiah Liafa, veteran guard, clutch decision maker; Tyrell Harrison, physical presence sa loob; at saka si Corey Webster, high-scoring shooting guard, point guard. This is a solid mix of NBL level talent and international experience. Definitely not an easy matchup for Gilas. Sa ngayon, walang confirmed public injury list from official sources. May mga insider whispers lang na may ilang may injuries sa New Zealand camp. Pero overall, ang projection ay ready to go ang Tall Blacks. Historically, sanay ang New Zealand sa adjustments. Kung may unavailable, mabilis silang magparitool, something they've done in past qualifiers. What this means for Gilas fans? Para sa Gilas, this is the real test. Home court advantage? Check. Crowd energy? Guaranteed. Pero wag maliitin ang Tall Blacks. Disiplinado, physical, at sanay sa pressure games. Eto ngayon. Ano ang epekto kung hindi nga makapaglalaro si Kai Sotto kontra New Zealand? Kapag wala si Kai, malinaw naliliit ang loob ng depensa ng Gilas Pilipinas, maski andyan sina Edu, QNB at Junmar. 7'3" player, high IQ pa, versatile and athletic rim protector ang mawawala. Mas mahihirapan sa rebounds, mas mapipilitan ng Gilas mag-small ball at umasa sa bilis, pasa at outside shooting. At alam naman nating lahat na ang focal point ng triangle system ni Coach Tim Cone ay si Kai. Paano ngayon yan? Truth be told mga ka-hecklers, imagine na lang ang Gilas na wala si Kai. Parang a Knight of the Seven Kingdom ng Game of Thrones fame yan na wala si Sir Duncan the Tall. Pero ulit, hindi ibig sabihin ito mahina na agad ang Gilas. Mag-iiba lang ang paraan ng laban. Ano ang realidad ng laban? Ang kalaban ay New Zealand All Blacks. Isang physical, disiplinado at may sistemang kupunan. Kaya kung papasok ang Gilas na kampante, delikado. Hindi ito laban na pwedeng basta-basta. Ito ang totoong hamon. Ito ang realidad. Final take ko mga ka-hecklers, with or without Kai sa February 26, expect high-level international basketball. The Tall Blacks are bringing size, experience at composure, while Gilas will bring puso, bilis at home crowd fire. Mga ka-hecklers, buckle up. This Manila Showdown is going to be loud, physical, and must watch. Hanggang dito na muna, mga ka-hecklers.